Muli magandang araw po sa ating lahat. Mga palangga, mga minamahal, patuloy tayo sa ating paghatid ng Ebanghelyo patungkol sa buhay Kristiyano. Kasi nitong mga huling mga araw ay narapat talaga na kailangan na natin ang salita ng katotohanan. At ito ang mga nasusulat sa Biblia dahil nagpapalaya ang katotohanan, ang salita ng Diyos mula sa pagkaalipin ng tao sa kasalanan, mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. So ang Panginoong Diyos sa nitong huling mga araw ay pinapaalam na niya sa sangkatauhan na kailangang sambahin na siya sa espiritu at sa katotohanan. Dahil ang tunay na pagsamba ay kilalanin ang Diyos, na ang Diyos ay siyang Espiritu Santo, at sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan, at naghanap siya ng tunay na mananamba. Sa 8 bilyon katao dito sa ating daigdig, bilyon-bilyon ang naligaw sa kanilang panampalataya. Kasi ang karamihan sa ngayon ay kumikilala pa sa rebultong Kristo. At ang rebultong Kristo, ang tawag dyan sa Mateo 24:24 ay false Christ. Yun ang dapat na pinapaiwas na ang tao tungkol sa paglilingkod sa rebultong Kristo. Kasi nga, iyan ay false Christ. Ayaw ng Diyos na ang tao ay maglingkod sa rebulto kasi nga siya ay espiritu. At ito sinasabi mismo ng Panginoon Kristo sa John chapter 4 verses 23 up to 24. But the hour comes, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth. For the Father seeks such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Ibig sabihin nito, mga minamahal, ang tao kasi, tayo ay carnal, physical body tayo, ngunit ang Diyos ay spiritual. He is spirit. So, ang mga tao habang narito pa sa mundo, we are in our physical body, yet we are called by God to live spiritually. Ibig sabihin, kasi ang Panginoon Kristo ay naroon na sa langit. Kaya kilalanin na natin ang Panginoong Kristo sa espiritu at sa katotohanan. Dahil sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life, and the truth is the Holy Spirit. By His Word, na nasusulat dito sa banal na kasulatan, ay kailangan tayo na bagamat tayo ay nasa sandaigdigan pa, ay kailangan daw ay ang mindset natin, spiritual life na tayo, at nakatuon na ang ating pamumuhay batay sa gawaing spiritual patungo sa buhay na walang hanggan. Kasi habang narito tayo sa mundong ito, pansamantala lang tayo, at anytime mawala ang ating buhay. Ngunit ibig ng Diyos na makapiling niya ang sangkatauhan. Pero dapat ay mamumuhay tayo ayon sa kabanalan. Kaya nga, pagkilala sa Diyos na sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan, ayun ay buhay kabanalan bilang Kristiyano. Kaya ang nais ng Diyos na kilalanin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Kasi noong si Jesucristo ay dumating rito noong unang siglo, ay sinabi niya doon sa mga Hudyo
na nanatili pa sa temple worship, ang sabi niya, destroy this temple and on the third day I will raise it up. At nagulat ang mga Hudyo dahil ang sabi nila 46 na taon na ginawa nila ang templo, sa pag-aayos ng templo, kasama na ang kanilang mga paraphernalia sa pag-ayos ng most holiest place sa loob ng templo, mula sa altar hanggang sa kabanal-banalang dako na kung saan nandoon ang tabernakulo na nakalagay roon ang 10 the 10 commandments, at gayon din ang naroon din ang larawan ng 2 kerubin. Dahil yon ay templo ni Solomon, kaya naroon pa ang rebultong kerubin. Ngunit, nang dumating na si Jesucristo, ay binago na niya ang kautusan. Kailangan ang pagkilala ngayon ng mga Hudyo sa Diyos ay sambahin na siya sa Espiritu at sa katotohanan. Palayo na roon sa temple worship na ang kapatawaran ng kasalanan ay pag-alay ng mga hayop. Ngunit pagdating ni Kristo ay ang kapatawaran ng kasalanan ay ang pagkilala na niya ng tao para sa kanya na siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, na sa magitan niya na siya ang huling alay, siya ang huling handog para sa kapatawaran ng kasalanan, kaya tinatawag siya na Lamb of God. Siya ang kordero ng Diyos. Kaya ang huling handog ni Jesucristo, hindi lamang siya para sa mga Hudyo kundi para rin sa ating mga Hintil. Kaya yung temple worship ay inalis na ng Diyos sa magitan ng kamatayan ni Jesucristo, na kung saan ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo at naging kabayaran ng kasalanan ng lahat ng mga tao. Kaya kung kilalanin natin si Kristo na siya ay kordero ng Diyos na huling handog at siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya inilibing at nabuhay muli mula sa mga patay, at pangatlong araw nabuhay siya at umakyat siya sa langit. Iyon na ngayon bali ang ating pagsamba. Doon na diretso ang ating pagsamba sa Panginoon Jesucristo na naroon sa sangkalangitan. Bawal na ang mga bagay na katulad ng rebulto na nakikita, dahil ibig ng Diyos na sasamba tayo sa Kanya dahil hindi natin siya makikita, siya ay Espiritu. Kaya pinagbawal din ang paggawa ng mga rebulto. Kaya ang paggawa ng rebultong Kristo, yan po ay false Christ. So bawal na po yan. Kasi nga, kung tayo ay kikilala kay Kristo na nandoon na siya sa langit ngayon, mismo ang Kanyang salita ay manahan sa atin kung isabuhay natin ang salita ng Panginoon Jesucristo. Yung bali ang tatahan sa atin. Dahil ang salita ni Jesucristo, iyan ang Kanyang Espiritu. Kaya kung sa buhay natin ang salita ni Jesucristo, siya ay manahan sa atin sa magitan ng ating panampalataya. Ang ating katawan ay magiging templo ng Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay hindi na nakatira sa templo na gawa ng mga tao katulad ng mga bahay-sambahan at mga templo ni Solomon at ang mga templo ngayon at ang mga naglakihang mga katedral at mga simbahan. Hindi riyan nakatira ang Diyos. Siya ay nakatira doon sa sangkalangitan. Ngunit sa magitan ng ating panampalataya ay manahan siya sa atin sa magitan ng Kanyang Espiritu na siyang Kanyang salita, na sinasabi ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 6 versikulo 63 na ang sabi niya ay, kung ito'y ating babasahin, ito ang ating mababasa. Ang sabi nga niya, John chapter 6 verse ganito ang ating mababa, 63. Ang sabi rito ay, it is the Spirit that quickens, the flesh profits nothing.
The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So kung maniwala tayo sa salita ni Jesucristo at ating isabuhay, yun bali ang manahan sa atin. Dahil yan ang kanyang espiritu. So, kung tayo ay tatahanan ng espiritu ni Kristo na siyang kanyang salita na isa sa buhay natin, tayo ay magiging templo ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga maraming hindi nakakaalam tungkol sa ganung katuruan ni Jesucristo. Kaya nga ang mga tao ay tudo pasasa sila sa kanilang pamumuhay rito sa mundo. Ang sabi nga ni Jesucristo sa magitan ni Apostol San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If any man defiles the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. So, ang templo ngayon ng Diyos, tayo na, ang mga sumasampalataya. Ang ating katawan ay gawing tahanan ng Diyos sa magitan ng kanyang espiritu na siyang kanyang salita. So, ang salita ng Diyos, kung ating isasabuhay, ay manahan sa atin si Jesucristo sa pamagitan ng ating panampalataya. Iyon ang sinasabi ng Biblia sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. At ito ang ating mababasa. Ganito ang sinasabi sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2 verses 16 up to 17. Ito ang ating mababasa. Ang sabi rito, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and unto them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now ye therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together grow unto a holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for a habitation of God through the Spirit. Kaya ang ating katawan ay magiging templo ng Diyos at lumalago tayo patungong templong banal sa magitan ng Espiritu ni Kristo na siyang kanyang salita na ating isa sa buhay. Kaya nga, ang sabi rito sa banal na kasulatan, kung nakatira sa atin ang Espiritu ni Kristo na siyang kanyang salita, ay tayo ay tinatawag na Kristiyano. We belong to Christ. Dahil ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Roma Kapitulo 8, versikulo 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, tayo bilang manampalataya, ang ating katawan ay gawing tahanan ng Espiritu ni Kristo na siyang kanyang salita na ating isa sa buhay. Kaya kung nananahan sa atin ang Espiritu ni Kristo, tayo ay Kristiyano. Ang tawag sa atin ay mga anak ng Diyos. Isinasabuhay natin ang salita ni Kristo. Sa Bisaya, Kristohanon. Kaya mga minamahal, panahon na upang tayo ay sumamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, upang maisabuhay din natin ang kanyang salita na siyang kanyang Espiritu, at ang kanyang Espiritu na siyang kanyang salita ay tatahan sa atin upang tayo ay magiging
templong banal ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Labadon Jr. God bless. As all, praise God. Hallelujah. Amen and amen.